Inandiyan po ang lahat na tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Ating pong aaneyahan ang banal na Espiritu ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay at isip natin ang ating Panginoon. At dalhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay. Amen. Malakas na palakpak. Kaya mahal ko ba, tayo pa rin patuloy na sasamba sa Kanya sapagkat tunay nga kung kapag tayo ay nasa Panginoon, langit ang ating nadarama. Amen? Amen. Ang kailangan mo ay ang Panginoon. Ang kailangan mo ay ang pag-ibig mo. O doon sa buhay ko, napakalangan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pipiliin. Ang pangalan mo ay nanatiray, walang sa'yo may alam. Ang ko'y ang pipiliin.
sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. At tuwing mapiling ka, ang puso ko'y sumisira. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. At tuwing mapiling ka, ang puso ko'y sumisira. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama. Sa tuwing mapiling ka, ang puso ko'y sumisira. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Tayo po'y patuloy na sasamba sa ating Diyos. Praise God. Awitin man namin, Panginoon, ang lahat ng mga awit sa mundo ito. Hindi ito makakasapat, Panginoon, sa kabanalan at kabutihan mo. Hallelujah. Awitin lahat ng awit sa ligaya. Kulang maging mga salita upang ihayag kabutihan mo. Isang maawin Iit man lahat ng awit sa mundo. Kadakilaan mo, kulang ang lahat ng tula. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang ibig sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Tunay nga po, Panginoon, na wala kang katulad sa kabutihan, sa kabanalan, kaya ang aming papuri ay tanging sa iyo lamang. Oh, hallelujah, hallelujah. Awitin ko man. Awitin ko man. Awit sa mundo, di kayang ilarangan. Kadakilaan mo, kulang ang lahat ng tula. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad,
Yahweh Shaddai, sa mga oras na ito kami magpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat Lord na muli mo kami binigyan ng pagkakataon sa mga oras na ito sa araw na ito na kami muli magkatipon sa kalagitnaan, Panginoon. Sa kalagitnaan ng Panginoon, Yahweh Shaddai, kami ay patuloy na napupuspos ng iyong banal na spirito. Muli, Lord God, alam ko na kumikilos ka sa mga na ito, Panginoon. Alam ko, Lord, na ano yung presensya ay narito. Kaya, Panginoon, patuloy mo kami samahan. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat. Sa lahat-lahat ng pagkakataon na pinibigyan kami ng buhay at pagkakataon na ikaw ay kami sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Samahan mo po ang gawain na ito dito sa Lakeview. Panginoon, alam namin na ikaw ang nagbukas. Ginamit mo lang daluyan ang iyong lingkod na si Brother Mark, Panginoon. Hinihintulutan mo na magkaroon ng gawain sa lugar na ito, Panginoon, ng NPG. Samahan mo kami mula sa simula hanggang sa patuloy na makaakay kami ng mga kaluluwang nais din namin makasama sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Alam ko, Lord, na tumatawag ka ng mga tao, mga kaluluwa na higit na nangangailangan ng iyong pagtulong, Panginoon, sa bawat isa. Tinataas namin, Panginoon, ang gawain dito. Sa araw na ito, Panginoon, samahan mo kami. Shield mo kami, ang bawat isa sa amin ng iba na nadugo mula ulo hanggang talampakan. Lalong-lalo na po ang preacher na gagamitin mo. Si Brother Orlando Flores, Panginoon. Patuloy mo siyang samahan sa kanyang papahayag ng iyong banal na salita. Samahan mo ang lingkod ng Panginoon na ito sa pagtayo sa kanya sa pulpito, Panginoon. Samahan mo siya, tago mo siya sa iyong likuran, lahat ng mangungutawi sa kanyang labi ay mapagbabalik ng iyong banal na pangalan, Yahweh Shaddai, at mapaparangalan muli ang iyong banal na pangalan sa lugar na ito ng Lakeview, Panginoon. Lord, maraming salamat. Inaangkin namin ang 100% katagumpayan na NPG dito sa Lakeview, Lord God. Hindi binabalik namin na papuri at pasasalamat sa iyo. Sa pangalan ng pagtuko mo, anak ng Jesus, Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Pwede na po kayo magsiupo. Mainit ba? Maputi naman kayo eh. Ako tama lang dito. Baka masunog ako, mga kapatid. Ayan, at medyo matagal-tagal din po bago tayo nakapaggawain muli dito sa lugar ninyo kasi sa mga ilang kadahilanan, almost 1 month din and then nung nakaraan naman po, may sakit naman po si Nanay Agida kaya hindi rin po natuloy. At ngayon po, tayo po ay tatawag ng ilang magpapatotoo. Hindi kayo, Nay. Kayo na po, total. Kayo naman taga rito. Magandang hapon. Yahweh El Shaddai sa aking mga kapatiran dito ngayon dito. Ang i-share ko, ang kabutihan talaga ng Panginoon. Biro mo, halos isang buwan kami hindi tayo nakapag-meeting dito kasi ako'y nagkasakit. Isang linggo talaga ako, mahigit isang linggo ako na nahirapan talaga kaya salamat ako sa Panginoon dahil kahit na anong naranasan kong hirap, andyan palagi ang Panginoon. Pinagaling pa rin niya ako. Salamat sa buhay, Lord, na pahiram mo sa akin. Akala ko kukunin mo na ako, pero salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Lalo na sa mga pamilya ko, mga anak ko. Kami lahat nagkasakit, nagkahawa-hawa na. Sa ubo nga, kahit ay maliit. At nagpasalamat ako sa Panginoon dahil ang Diyos talaga mabuti. Siya ang gabay, laging
proteksyon andito sa amin lagi at ang provision sa araw-araw na panginahanglan, i-provide niya. Salamat, Panginoon Yahweh El Shaddai. Salamat. Praise. Ayan. Okay lang ba kayo dyan? Okay lang ah. Ayan, hindi lang po si nanay ang nagkasakit. No? Lahat kayo. Tsaka ako rin po, halos isang linggo rin po ako hindi nakapag-outreach. Gawa ng ako naman po ay na high blood mga kapatid. Kaya ngayon ay medyo iwas muna ako sa mga bagay na nakaka-high blood, pati mga tao. Kapatid. At tawagin ko po Sister Jayceline para magpatotoo. Ayan. Kahit ano po, pasasalamat sa Panginoon. Ayan. Kahit ano lang, sister. Yung sa buong buwan, buong linggo na tayo po iningatan at pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Sige, konti lang. Kapatid niyo po ba ito? Okay. Kamukha niyo eh. Thank you, Brother Mark. Good afternoon sa inyo lahat. Thank you, El Shaddai, sa blessing and then sa buhay na binigay niyo sa amin. Yun nga, yung yun ang pa na nangyari na nagkasakit, nagsimula sa akin yun. Nakuha ko din yun sa mga kasama ko sa trabaho. So, kahit na may sakit, nagtatrabaho pa rin tayo. Ang blessing is, ito nga yung sinasabi ko sa inyo dati na yung hinihintay ko, yung hiningi ko, andito na yung kapatid ko kasi nagpa-process na rin siya. El Shaddai, thank you talaga sa blessing at saka sa pagkinig ng hiling namin. Amen. At saka Brother Mark, thank you lagi sa service. At saka yung sa anak ko, nung nagkasakit talaga, yun. Isang araw din absent ako dahil nagkasakit talaga. Akala ko nga hindi magagaling kasi mahano siya. Hindi siya katulad ng araw-araw niya na routine. Mahina talaga siya, lagi lang siya nakayakap sa akin. Kaya thank you talaga El Shaddai sa lahat ng blessings, sa lahat-lahat ng prayer na hiningi namin sa inyo. Wala talagang kayong nakalimutan na ibinigay sa amin. Amen. Yan, palapakan natin si Yahweh El Shaddai at alam niyo po, Sister Jayceline ay isa na rin sa mga suki namin sa washing. Nadagdag mga kapatid. Naalala ko nung nag-deliver ako doon, ayaw ko pagbuksan nung matanda. Kala siguro kung sino. Yung nanay po. Sabi ko, hindi po, naiiwan ko lang po yung washing machine dyan. Yan. Sino pa po ang gusto pong magpatotoo? Ito, si Sister Lynn from Albay. Halina po kayo. Konting pasalamat sa ating Panginoon para dumaloy po ang blessing. Ayan. Hindi, lagi na yan eh. Ay, nako, talaga. Hanggat dito, andito pa rin si El Shaddai. Sinasamahan ako mula Bicol hanggang dito. Kaya, praise God, galing ako ng Albay. Praise God ako sa kapatid ko kasi sabi ako sa totoo talaga, sinabi ko sa mga anak ko na ako pupunta ako dito. Anak ko, iyak na naman ako. yun nga ang hirap pag ako nagpapatuto kasi talagang yung luha ko, yan. Kasi, bless na bless talaga kami. Nung, sabi ko sa anak ko, pupunta kami dyan, November 1. Darating ako, November 1 ng gabi. Kasi ang tatay ko, nakalibing dyan sa Taytay. Simula nang mamatay ang tatay ko na nalibing dyan, nung paglibing sa kanya, yun lang ang unang ako sa kanya, nakahatid, hantungan. Yung pangalawan na napunta naman ako ng Maynila, dalaga pa yung anak ko sa kayong anak ni Manay na si Glyza. Sabi ko, pupunta tayo doon. Dadalawin natin yung puntod ng lolo nyo. Kami lang na 3.
Eh, alam nyo, apartment pala yon. Nung pumasok kami, nagtakbuhan ulit kami palabas kasi may mga lalaki doon sa loob. Sabi ko, uwian na kami, takbo kami palabas. Yun lang, kaya sabi ko nga, dadalaw ako, darating ako, sasalubungin ako ng anak ko, November 1 ng gabi, tapos November 2 na kami makakarating. Ay dumating yung kapatid kong isa, na sabi niya, sino ba ang pupunta sa Maynila? Sabi ko ako, January na ako aalis. Kasi namatay yung hipag niya, pumunta siya sa amin, siguro yan. October 29, dumating. Ay ate Linan niya, ikaw na ang gumamit ng ticket ni Jinjen kasi bayad na, hindi na yun marirefund. Sa aircon pa naman yun. Hindi na yun marirefund, ayaw nang i-refund. Sabi niya, ikaw na lang ang gumamit, pero yung pangalan doon, yung anak niya, ang nakapangalan. Sabi ko okay, kasi nga libre na sa akin yun, 1,290 yun, papunta na dito ng Maynila. Sabi ko, sige pet, pero anya, sa Asais ka na, sasakay, ay di nung Lunes, na Asais, nakarating ako dito, 7 na. Hanggang ngayon hindi pa ako nakakadalaw dun sa puntod ng tatay ko. Pero salamat sa Diyos kasi nga laging may gawain dito. Lagi akong kasama ng kapatid ko. Amen. Sa mga gawain okay lang. Sabi ko kasi kahit papaano, namatay ang tatay ko sa totoo. Ang tatay ko, pumasok siya ng born again. Ang tatay ko noon. Kaming tatlo, kami lang ang nandoon sa bahay namin. Yung kapatid naming panganay, nauna yun, pumasok ng iglesia. Ngayon, nang pumasok ang kapatid namin na iglesia, gusto niya naman na akayin kami. Tatay ko, yung nanay ko, akayin niya na, maisama niya sa iglesia. Ang nanay ko wala nang, parang nasa gitna siya. Kami, nasa Katoliko. Yung panganay naming kapatid, nasa iglesia. At ang tatay ko naman nasa born again. Yun. Ang nanay ko walang magawa. Sabi ng paano na ito. Alam po ninyo, sa loob ng bahay namin, hindi alam ng mga kapatid ko. Sa loob ng bahay namin, dahil ako lang ang nandoon, sila manay dito na talaga sa Maynila, mga kapatid ko, nararamdaman ko talaga sa amin na ang init-init ng loob ng bahay. Kasi nga, tatlo kami doon. Panganay na kapatid namin, iglesia. Nanay ko, kami, Katoliko, at yung tatay namin, born again. Aywan ko kung anong nangyari, nagpabinyag na siya sa born again. Naiyak na, nga kami guys, sabi ng kapatid kong isa, dahil kasama niya si Marites, kasama ng tatay ko na nagpabinyag. Kawawa naman si Pa, kasi itinulak doon sa dagat. Itinulak si Pa sa nakatihaya, na bigla lang na tumihaya. Kala nga ng kapatid ko, baka malunod. Hanggat atensya ng ng gawain ng born again. Ngayon, parang nag-aaway lagi ang tatay ko at ang kapatid kong panganay kasi nga gusto ng kapatid kong panganay dahil siya ang nauna sa iglesia, sumunod kami sa kanya, pati yung nanay ko, pati yung tatay ko, dapat siya ang sundin kasi nga siya ang naunang pumasok ng iglesia. Ang tatay ko naman ayaw dahil born again din. Ikaw ang sumunod sa akin kasi ako ang magulang mo. Nag-aaway na ang dalawa. Ang nanay ko kasi nga hindi yan masalita. Tahimik lang yan. Hindi niya alam kung sino ang papanigan niya, yung asawa niya o kuya, yung anak niya. Nasa gitna lang siya. Pero ako nakikiramdam lang ako noon. Hindi man lang akong sabihan ko yung kapatid do kasi siyempre pangalan yun. Nahayaan ko lang hanggang mapunta dito kay Manay na siya naman ang nakaakay kay El Shaddai. Kaya hanggat namatay ang tatay ko, talagang doon na talaga siya. Dito na talaga siya kay El Shaddai. Kaya kami naman 1991, alam po ninyo noon, pati yung asawa ko,
Oo, pati yung asawa ko, naakay ko na din hanggang ngayon. Kaya, praise God, kahit hindi siya nag-attend doon sa bahay namin, may ganito din. Amen. Ayan po. At tayo po ay magsitayo na sa presensya ng Panginoon. Ganyan po talaga kapag nagsisharing, sa una nahihiya, pero pag nahawakan na po ang microphone, wala nang tigil po. At awitin na po natin ang ating covenant song. At nais ko po sa inyong ipakilala ang gagamitin ng ating Panginoon upang maging daluyan ng salita na nagbibigay buhay. Dati rin po siyang taga Floodway, kapitbahay din po natin. Pero ngayon po siya po ay pinagpala ng Panginoon. Tumaas na po ang kanyang status ngayon dahil taga Antipolo na po siya. Talagang mataas po mga kapatid. Ang ating minamahal na kapatid, Brother Lando Flores. Awitin natin ang El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea to dry land. Through
Praise God. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mahabagin, mapagpala, ikaw ang Diyos na aming sinasamba, pinupuri at dinadakila. Salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat sa iyo mga salita ay kami natututo. Nagkakaroon kami ng pananalig sa iyo, bunga ng aming mga pakikinig. Sa oras na ito, kami ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang bigay mo sa amin. Salamat sa buhay, pagkain, damit, pangangailangan, at kung ano man mga tinatamasa namin sa daigdig na ito, kami ay lubhang nagpapasalamat. Sapagkat kung wala ka, wala ang lahat ng ito para sa amin. Sa oras pong ito, Panginoon, ingatan mo ang iyong bayan, ang iyong mga tagapakinig, ay kausapin mo kami sa iyong mga salita, sapagkat kami ay makikinig sa iyo, Panginoon, at tutugon sa iyong mga sinasabi. Ingatan mo rin, Panginoon, ang Rombano family, ang mga naglagay ng iyong banal na gawain. Huwag mo silang kalimutan sa mga bagay na kanilang mabubuting ginagawa para sa iyo, Panginoon. Huwag mo silang limutin sa anumang bagay na kanilang gagawin pa sa darating. Kaya sa oras na ito, katagpuin mo ang bawat isa at gawin mo, Panginoong, alulod ang iyong mga aral na ito. Maging daluyan sa kanyang pangangaral sa harapan ng iyong bayan. Minsan pa ay kami nagpapasalamat sa iyo at dadangin po namin, Panginoon, kung may mga tumatayong lihim na nagbibigay pinansyal para may taguyod ng mainam ang iyong banal na gawain ito, ay huwag mo din silang pabayaan. Sila'y patuloy mong pausbungin ang kanilang mga hanap buhay, mga kinikita. Gabayan mo sila, Panginoon. Kaya Ama, binabalik namin sa iyong lahat ng ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Palapakan po natin. Ng mga kapatid, ang ating paksa ay ang ating pong paksa ay kukunin po natin sa Ebanghelyo po ni Mateo sa Kapitulo 25, talatay 1 hanggang 13. Ito po sinasabing, ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal, ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaki kakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaki kakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Ang bumangon ang bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Andap-andap na ang aming ilawan. Baka hindi ito magkasya sa atin lahat. Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Kaya lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaki kakasal. Ang handa ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating ang mga dalaga. Panginoon, pasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Pagkatapos ito sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi niyo alam ang oras o ang araw man. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, pwede na po kayo umupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon naman, brother. Now, sa oras na ito, ako po ay natutuwa sa Panginoon at unang-una, nagagalak sapagkat sa ganitong mga lugar ay meron palang ganitong na pagsasalita ng salita ng Diyos. Bago po ako mag-umpisa, nais ko po magpakilala sa inyo, bagamat ako pinakilala na kanina. Ako po si Brother Lando Flores. Dati po akong taga dito sa Damayan, sa may Block 59. At ngayon po ay nasa Antipolo na. Doon ako pinalad magkaroon ng bahay at lupa. Kaya nag-upgrade na. Medyo tumaas ng konti. Lugar lang ang tinaas, pero mababa pa rin yung height, kapatid. Now, mag-aaral po tayo ng mabuting balita. Ang aking pong paksa na ibabahagi sa inyo ay pamamagatan nating The Foolish and the Wise Virgin. Ito ay tungkol sa tatawag nating 10 dalaga. Ang ating gospel ay tumutukoy ito sa tinatawag nating talinghaga. Una, sa Bible, marami pong mga part ang talinghaga ang salita ng Diyos. Marami siyang uri ng pananalita. At ang isang uri ng pananalita sa Bible, yung tinatawag nating parables. Ano ba yung parable na tinatawag?
Sa Lumang Tipan kasi, ang ibig sabihin ng parable ay kwento ng mga hayop na nilalapatan ng kwento ng tao na may kaugnayan sa totoong pangyayari. Pero pagdating ng Panginoon sa Bagong Tipan ay nireverse niya yung talinghaga. Parang batas natin. Iba yung batas noong 1987, tatang nating reverse penal code. Sa batas natin sa panahon ni Duterte, nagkaroon ng pagre-revisa ng batas. At ganoon naman talaga. Parang nagkakaroon ng bagong kaalaman. So yung talinghaga sa Lumang Tipan ay nagbago. Sa Bagong Tipan, ang talinghaga na ay kwento ng anumang sitwasyon na nagbibigay ng totoong pangyari doon sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi na ito kwento ng hayop. Hindi, kwento na ito ng isang sitwasyon o pangyayari na kaugnay doon sa buhay na walang hanggan. Tama po? Amen. Now, ito pong gospel natin ay, mapapasin ninyo, ano ba yung mga major character dito? Una, ay yung lalaking ikakasal. Pangalawa, ay yung 10 babaeng sasalubong doon sa lalaking ikakasal. Tanong, bakit ba ang lalaki ikakasal ang hinihintay, hindi yung babae? Sa Israel, iba yung kasalan natin sa Pilipinas at sa Israel. Magkaiba po yun. Ang pagkakaiba, sa Israel, pag kinakasal ang dalaga at babae, sa simbahan nila o sa altar nila, ang naghihintay babae. Hinihintay yung lalaki. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, pag kinakasal ng babae at lalaki, ang naghihintay sa altar, lalaki. Di ba? Bakit ganon? Ano bang pagkaiba nun? Una, sa panahon kasi ng Israel, hanggang ngayon sa panahon nila, ay ang paliwanag ay ganito. Dahil sa kultura nila. Kultura nila, pag kinakasal ang lalaki at ang babae, ang naghihintay doon sa altar, babae, hindi lalaki. Pangalawa, kung bakit ito nagkaganito, dahil ang tingin ng babae o sa babae nung panahon nila, walang karapatan ng babae. Hello? Walang karapatan ng mga babae sa panahon o sa estado sa panahon nila. Maging sa gobyerno, walang karapatan ang mga babae. Kaya mapapansin ninyo sa talinghaga sa Bible, kung manonotice ninyo, nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos, mapapansin ninyo, nagpakain ng Panginoon ng 5,000 tao. Tama po, di ba? 5,000 tao ang binibilang lalaki at mga bata, hindi kasama yung mga babae. Tama po, di ba? Bakit? Kasi ang mga babae sa panahon nila walang rights. Wala silang karapatan. Nagkaroon na lamang ng karapatan ang mga babae noong mga 70 AD na. Pero hindi pa masyadong accurate yan sa panahon nila, mga kapatid ko. Kaya sa panahon ng Lumang Tipan, ang mga hari ay pwedeng mag-asawa ng marami, kagaya si Solomon, ang dami niyang asawa. Diba? Si David, ang dami niyang asawa, mga kapatid ko. So, ibig sabihin, pag sinabing maraming asawa, ibig sabihin ay ang babae, pag nagustuhan ng hari, wala siya magagawa. Kasi wala siyang karapatan tumanggi. Kasi utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Tama po? Now, sa panahon natin, paano nagkaroon ng karapatan ng mga babae, kayong mga babae? Paano kayo nagkaroon ng karapatan na magkaroon ng rights sa lipunan? Nung pagitan ng 1900, sa pagitan ng 1902 hanggang 1905, yan din ang pagitan na naitayo ang Republika ng Rizal, ang Province of Rizal, no? Hindi Republika, Province of Rizal ay naitayo. Ay nagkaroon ng apila ang mga kababaihan sa Laguna o sa Antipolo, sa Bulacan, na nag-apila sila sa gobyerno natin na magkaroon karapatan ang mga babae. Kaya mula noon, ang mga babae sa Pilipinas, pwede nang bumoto. Pwede na kayo sa anumang klaseng gampanin ng lalaki. Pwede na kayo maging pulis, pwede na maging guard, pwede na maging gampanin, anumang gampanin, pwede na maging isa atleta, pwede na lumaban kung saan man, maging sundalo, kasi meron na kayong karapatan. Pero sa panahon ni Jesucristo, walang karapatan ng babae. Kaya nga dito mapapansin natin, yung babae ay naghihintay sa lalaking ikakasal. Okay, i-separate natin ang dalawang klaseng uri ng babae dyan sa ating binasa. Una, yung matalino at mangmang. Puntahan natin yung salitang mangmang. Ano bang ibig sabihin ng salitang mangmang? Sa English, ang tawag dyan ay foolish. Hello? Foolish. Ang isang salita na pwedeng idikit o itugma sa salitang foolish, sa salitang English ay stupid. Hello? Stupid. Ano bang stupid? Pag sinabihan ng kapitbahay mo, stupido. Masakit sa tenga yan. Pag hindi mo pag alam mo ang kahulugan. Pero pag hindi mo alam ang kahulugan, parang pandinig mo lang. Ang sarap naman, stupido.
No? Pero pag alam mo kalugin yan, baka magalit ka at murahin mo yung nagsabi sa'yo. Okay. Sa salitang Tagalog, ang salitang stupid ay tanga. Hello? Kaya pag sinabihan ka ng tanga, hindi ka minumura. Hindi pagmumura ang tanga. Pagsasabi lang sa isang bagay kung nakikitaan ka ng kapwa mo na ganun ka. Kaya ngayon mga taong nadidisgrasya, natitisod, na kaya pwede namang hindi. Anong sinabi? Tatanga-tanga ka kasi. Kung ikaw hindi tanga, hindi ka nagkaganyan. Hindi yung mura. Hello? Pinipiga natin ang salitang ginagamit ng Bible. Hindi lang ginamit sa Bible ang salitang tanga kasi masyadong hard. Ang ginamit, mangmang. Tama po? So, ibig sabihin, tanga, mga kapatid ko. Ano bang ibig sabihin ng tanga? Sa salitang Tagalog pa rin. Ang tanga ay walang alam. Ibig sabihin, pag isang bagay, hindi mo alam, ang tawag sa'yo, tanga. Hello? Andyan pa ho kayo? No? Ang isang translation sa English, yung nagkakamali ay, tawag dyan ay, para bang, hindi siya capable doon sa isang bagay na dapat gawin. Hello? Pangalawa, ang salitang stupid, sa Tagalog, tanga, ang isang masakit pang salita, gago. Hello? Hindi ka nagmumura. Kaya sabi ko sa inyo, pag sinabihan ka ng kapwa mong stupid at hindi mo alam ang salita, parang okay lang. Pero pag alam mo salita, masakit. Ang salitang gago ay iba rin naman sa salitang tanga. Anong pinagkaiba ng gago at tanga? Ang tanga ay walang alam. Ang gago ay kung walang alam ang tanga, mas walang alam ang gago. Hello? Okay. Mababasin ninyo nung araw, may kanta na, kilala nyo si Florante? Hindi yung preacher na dumating dito, ha? Si Florante na preacher nung karaan. Ano po? Si Florante yung kumanta ng tatanda at si lilipas din ako. Oh, di ba sikat na kanta yun? Si Florante yon. Ngayon, may kanta siya na yung Abakada. Oh, sabi doon, Abakada, egahaila. Di ba? Meron nakalagay doon. Ba, pagdating sa ga, sabi doon, gago at tanga, huwag tularan. So, yung gago talaga, yung tanga, wala talagang alam. So, kung lalagyan natin ng hard na salita, no, napaka-worst na salita, sa salitang Tagalog, talaga, yung salitang foolish or bangmang, bebe natin ikikabit ang salitang tanga. Ang mga babae, na doon, yung 5 babae, ang tawag sa kanila, tanga. Hindi kayo nagmumura. Ayaw lang natin gamitin kasi masakit na salita. Hello? Kaya ang Bible, hindi tanga ginamit, hindi gagong ginamit, ang ginamit na salita, mangmang. Meaning, walang alam. Tama po? Kasi alam naman nila na ang lalaki ikakasal ay pwedeng mantalang pagdating, hindi sila nagdala ng langis. O halimbawa na lang, pupunta kayo sa malayong lugar. Ang dadalahin nyo bang budget? Eksakto lang? Hindi. Kung pupunta ka ng Bicol, pupunta ka ng Bisaya, dapat kung ang budget mo'y 2,000, gawin mo 5,000. At kung maaari pa nga 10,000. Kasi pag nagka-aberya ka sa karsada, sino tutulong sa'yo doon? Malibang may bumabang anghel sa harapan mo at mabigay ng GCash, okay lang yun. Paano pag wala? Di nga. Tama po? Kami mga preacher, ugali na po namin pag kami tatakbo sa malayong lugar, full tank ang gasolina namin. Tama? Hindi kasi pwedeng, sakto lang ito. Pagdating naman doon, bibigyan naman ako ng love offering. Paano kung kansilado gawain? Paano ngayon yan? Wala yung coordinator, nagkasakit, walang pamasahing binigay. Paano na ang laban? Di ba? Kaya kailangan, meron siyang tinatawag na reserba. Tama po, no? Kahit sa pag-ibig, ang pag-ibig ay hindi ibinibigay lahat. Pag ikay umibig, dapat hindi 100%, 75% lang. Mawala man ang iniibig mo, may 25%, hindi ka masasaktan kasi may natira. Kaya yung iba nagpapakamatay psychologically, kaya nagpapakamatay kasi ibinigay ang lahat ng nasa kanya. Ang katawan, ang lahat, ang bataan, at ang koridor. Kaya nung nawala yung iniibig, nasaktan. Kasi nga, ibinigay lahat. Huwag, magreserba ka naman. Tama po? Para hindi ka masaktan. Magbigay ka ng konting reserba man lang, mga kapatid ko. So, ibig sabihin dyan, foolish. Po? Mamaya, babalikan pa natin yan. Pangalawa dyan ng babaeng uri ay yung tinatawag nating mga wise virgin. O, tatawag natin sa salita pang isang English ay
Wisdom. Ano yung pinagkaiba ng wisdom sa knowledge? Ang salitang wise sa Tagalog, marunong. Hello? Okay. What is the difference between wisdom and knowledge? Bakit ba si Ernie Baron, nung panahon niya, ito, may mga edad na, inaabot si Ernie Baron, ano po? Maliban sa mga millennials. Ang ginamit ni Ernie Baron sa kanyang program sa radyo noon ay knowledge power. Di ba? No? Knowledge power. Bakit hindi ginamit yung salitang wisdom power? Ano ang pinagkaiba ng wisdom sa knowledge? Okay. Anumang bagay na natutunan natin, ang tawag diyan ay knowledge. Pag natuto kayo ng salita ng Diyos, meron kayong knowledge about the Word of God. Tama? Natuto kayo magawa ng daspan, ng balde, ng halaman, meron kayong knowledge sa paggawa ng mga bagay sa paligid. Pero pag hindi nyo ginagawa yung natutunan ninyo, hindi siya pwedeng maging wisdom. Ibig sabihin, sa isang salita sa dictionary, wisdom is the result, or knowledge is the result of wisdom. Hello? Kaya pag sinabi ng Bible, magpatawad ka. Diba? Sabi ng Bible, meron ka ng kaalaman o knowledge ng pagpapatawad. Pero hindi ka marunong magpatawad, wala kang wisdom. Hello? Tama po? So, ito pong babae, hindi lang sila natuto at marunong. Kung hindi, ginagawa nila yung kanilang kaalaman. Okay, tanong, sino naman yung babae dyan? Kasi talingaga yan. At sino naman yung lalaki? Okay, punta natin ng background. Sa Bible, pag nag-aaral po ako sa Word of God, favorite ko po talagang topic, mga parables. Mga futuristic event, yan ang paborito ko palang i-tackle. So, makikita po natin dito, ang babae dyan ay ang, sabi ng Word of God, ang Israel. Kasi ang babae ang Israel. At ang lalaking magpapakasal ay ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng Kawikaan, kung nagkakamil ako ng Psalm, sabi doon ay, ikaw Israel ay aking pinakasalan. Ikaw ay akin. Hindi ka pwede mapunta kanino pa man. So, ang babaeng pakakasalan dyan, ang Israel. Pangalawa, yung mga believers. Sino mang mananampalataya na nananalig sa Panginoon, ang tawag sa kanila ay babaeng ikakasal. Hello? Pangatlo, sabi ng simbahan natin, ng Catholic Church, sabi nila, ay ang ikakasal na babae dyan ay Catholic. Yung mga mananampalataya sa loob. Kaya hindi napapansin, tayo ang naghihintay sa Panginoon. Hello? Di ba darating siya? Di ba? Alam natin, di ba? Hindi nga natin alam kung kailan sa darating. Darating ang Panginoon. Tayo ang naghihintay sa Kanya. At sa Kanyang pagdating, ikakasal tayo sa Kanya. Kagaya ng isang babae, literal, pakakasalan ng lalaki, ng kapatid ko, at magsasama na sila habang buhay. Ang Panginoon, darating siya, tayo naman na naghihintay sa Kanya, pakakasalan tayo ng Panginoon, para tayo'y makasama niya sa buhay na walang hanggan. Yun ang ibig siya sabihin dyan. Kaya, hindi man tayo mga Hudyo ngayon, pero tayo ay mananampalataya, ang tawag sa atin, babaeng ikakasal. Okay, punta muna sa ligawan. Alam niyo, pinakamasarap sa magkarelasyon yung ligawan. Diba, sa mga mag-asawa, diba, nung araw tingin na lang kayo, nakatitigan. Tapos yung tingin nyo, medyo may laman. Tapos, yung araw, wala pa naman cellphone, di ba, no? Kunin yung address, telepono, di ba? Ang pinakamasarap sa relasyon yung ligawan. O paano magligawan. Kaya itong lalaki, pag nanliligaw na siya, bibigyan niya ng regalo, bibigyan niya ng chocolate, di ba? Kaya hindi pa sila kasal, bungi ng babae, lagi may chocolate. Bibigyan ng mga gift. Di ba? Di ba? Di ba? Ibig sabihin, sinusuyo ng lalaki ang babae. Yan din ang nangyayari sa spiritual. Nililigawan tayo ng Panginoon. Kaya hindi nyo napapansin, sinusuyo kayo ng Panginoon. Pinadadala kayo ng preacher, binibigyan kayo ng mga blessing, ipinakikita ng Panginoon ang pagpapala niya para sa'yo. Di mo napapansin yan, di ba? Kaya nga kanina, may patotoo, di ba? Kasi nga, ibig sabihin ng patotoo ay, totoo yung nangyari na binagpala ka ng Diyos. Tama po, mga kapatid ko? So, nililigawan ka ng Diyos. Ako, niligawan ako ng Panginoon. Si Brother Mark, niligawan ng Panginoon. Alam niyo, unang ligaw sa akin ng Panginoon, nung ako'y nakatikim ng salita ng Diyos, LSS 1989, hinanap-hanap ko yung salita ng Diyos. At nagkaroon ng desire na maging preacher. Pero hindi ko na-expect na darating sa ganitong punto.
na ako'y magiging seryoso sa pangangaral. Hanggang sa pinagpala ako ng Panginoon. Kaya nga minsan, hindi lang minsan, madalas, maraming mga kasama ako sa labas, inaayaya ako. Ang isang dahilan kung bakit hindi ako lumalabas ng El Shaddai Ministry, pumupunta ako ng Born Again, ng Protestant, hindi naman natin sinasabing mali sila. No po? Huwag natin sabing mali sila. Ang isang dahilan ay, nahihiya ako sa Diyos. Pinagpala ako ng Diyos dito sa ministry ito. Tapos aalis ako. Kumbaga sa tao, no? Binigyan ka ng tao ng gamit, ng kayamanan, ng ginto, tapos itatakwil mo. Wow, sakit niyan. Di ba? Sa mag-asawa, kumbaga ay, nakahiga ka na sa kama, bakit lumipat ka pa sa banig? Di ba? Nakakaya naman sa asawa mo, niligawan ka, pinakasalan ka, minahal ka, pagkatapos ay, nakiapid ka lang. Sumakabilang bahay ka lang. Nakakaya, di ba? Parang ganon. Kaya ang isang dahilan kung bakit hindi ako napunta sa iba, kasi nahihiya ako sa Diyos eh. Dati kasi walang-wala ako eh. Kung meron man ako ngayon, konti pa rin lang. Kung sa kailuhan ay guhit pa rin kung anong meron ako ngayon. Kasi hindi naman ako mayaman lahi, mahirap akong lahi. Tatay ko karpintero, nanay ko labandera. Baog pang tatay ko kasi siyam kami magkakapatid. Ako pang panganay. Grabing kabaugan ng tatay ko, mga kapatid ko. Mahirap pa yung lahi. Isa pa nung ako high school, nag-aral ako sa sarili ko lang. Naging barbero ako, nagtinda ako ng kape sa loob ng school namin kahit nung high school at nag-college. Gusto ko talaga makatapos hanggang nakapag-asawa. Nabuksan ang pinto dito sa El Shaddai Ministry, nakapag-aaral kami ng college. Si Mark nauna sa akin natungtong ng college sa school namin. Nag-classmate ko siya sa ibang subject pero hindi yung full subject na naging classmate ko siya, mga kapatid ko. Ibig sabihin ay, yung mga pangarap ko noon, dito sa akin binigay ng Diyos sa ministry ito, tapos aalis pa ako? Wow naman! Hello? Dinigawan ako ng Diyos dito para mangaral ng salita ng Diyos, tapos aalis ako? Lalo pa ngayon, may bahay at lupa na ako with title, 45 square meter. Aalis pa ba ako? Hindi na. Hanggang dito na ako. Hanggang numipis na ang buhok ko. Hello? Yun po yun eh. Kaya kung niligawan kayo ng Panginoon, huwag kayong aalis sa Kanya. No po, kasi pinakasalan niya kayo eh. Yun ang gusto sabihin yung babae dito. Una Israel, tayo, at yung simbahan. So ang tawag dyan sa ating binasa, sabi pa dyan, kung titingnan natin, may hawak na ilawan. At yung isa, yung 5, aandap-andap yung kanilang ilawan. Punta natin ulit ng background. Bakit ba kailangan magdala ng ilawan? Okay, sa Israel, paano ba ginagawa ang mga ilawan noon? Kasi wala pa namang Meralco nung panahon nila. Tama po, di ba? Wala pang Meralco. No po? Ang ginagawa nila ay gumagawa sila ng mga dumi ng hayop na tinatadtad nila at pinatutuyo nila sa sikat ng araw. At pagkatapos, nilalagyan nila ng asin yon sa panahon po nila. Nilalagyan na nila ng asin yung mga dumi ng hayop at pag yung matigas na at sa tindi ng sikat ng araw tumigas na mapakatigas o parang bato pag pinukol sa'yo yung bukol. At pagdating ng tag-ulan, ayun ang ginagawa nilang panggatong. Nilalagyan ito ng langis ng ulibo sa isang lalagyan, nilalagyan ng mitya at nagiging itong isang lampara. Sa atin, noong unang mga sibilisasyon, wala pa yung mga kerosene na yan, sa mga probinsya, ang ginagawa ng mga matatanda, kumukuha ng lana ng nyog. Tama? At nilalagay sa isang bote, nilalagyan ng bulak at may asin din sa loob. At pagkatapos, sinisindihan na may mitya. Kaya kung ikukonsume ninyo, mas makonsuma ang kerosene gas kaysa dun sa langis. Isang litrong gas, pag isinindihan nyo, baka umabot lang yan ng 1 linggo. Pero isang garapon na langis, kahit 1 buwan, hindi na uubos yun. Hello? Kasi matipid. So, ang gusto sabihin dyan, sabi ng mga Bible historian, at sabi ng mga nag-aaral ng hermeneutics, ang sabi, ang ilaw dyan ay Word of God. Hello? Pag tayo daw ay nakatikim ng Word of God, maging matalino tayo. Huwag tayo maging mangmang. Gawin natin yung Word of God na nasa atin. Hindi tayo dapat maging tanga, maging gago, na parang walang alam, na parang ngangalang. Dapat matalino tayo, hawak natin yung Word of God, at nagsisindi yung Word of God sa puso natin. Kaya isang part ng Bible, sinasabi dyan ay, maging asin kayo at ilaw ng sanlibutan. Hello? Bakit? Kasi yung mundo, madilim. Kaya nga magtataka kayo, saan ka nakakita ng kasal gabi? Nakaatin na ka ba ng kasalang gabi? Ano yan? Maligno? Gabi?
Siguro nag-umpisa ng alas 4 ng hapon, nagtapos ng gabi, pero yung mag-start ng gabi, wala naman, di ba? Pero bakit gabi? Kasi gusto sabihin naman diyan, no, hermeneutically, ang gusto sabihin diyan ay, ang mundo kasi madilim. Darating ang Panginoon sa mundo, or ang mundo ay masyadong madilim. Yung ilaw dapat nasa atin. Hello? Bakit po? Ano ba yung dilim ng mundo? Nawalan ba ang araw? Nag-collapse ba ang araw? Nawalan ba ng ilaw ang Meralco? Hindi. Ang mundo kasi madilim. May lindol, may digmaan, patayan. Ang dilim ng daigdig. So dapat yung ilaw manatili sa atin, yung Word of God, dadala natin. Kaya lang ang problema, dahil nga madilim ang mundo, baka kapusin tayo ng liwanag at yung pakikinig natin, hindi natin madala ng gusto at madala ng panahon sa paglalakbay natin. Kapusin tayo ng liwanag, ang tendency niyan, mawalan tayo ng liwanag. At baka biglang dumating ang Panginoon sa hindi natin inaasahan, wala tayong liwanag na dala-dala. Hindi tayo makikilala kasi wala tayong dalang liwanag. Wala tayong Word of God. At ang liwanag ng Word of God, sabi nga ng John 1:1, ang berbo ay nagkatawang tao at ang berbo ay Diyos. So therefore, yung salita ng Diyos, yun yung liwanag, yun yung Word of God, yun yung pumasok sa puso mo. Kaya dapat yung puso mo laging may liwanag. Kaya kahit ka may problema, nakangiti ka. Huwag ka lang ngingiting nag-iisa, delikado yan. Tama po? Hindi yun napapansin pag may tao na walang salita ng Diyos, ang lungkot-lungkot. Ikaw na may salita ng Diyos, kahit may problema, hindi halata. Kahit may pinagdadaanan, ang saya mong tignan. Yan ang mga palatandaan ng mga anak ng Diyos. Tama po, di ba? Kasi more Word of God ka. Ang problema nga ay, yung isa, hindi nag-continue yung kanyang ilaw. Ang paliwanag naman dyan, kasi yung langis dyan ay nagre-represent naman sa Holy Spirit. Meaning, pag tayo may salita ng Diyos, dapat ang gumagatong at nanggagatong or itatawag natin na panggatong ng ating salita ng Diyos ay ang banal na Espiritu Santo. Yun ang magiging panggatong. Kaya sa buhay nito, kahit madilim ang paligid, madilim ang mundo, nagliliwanag tayo. Andiyan ang Holy Spirit. Hello? Kaya magandang kanta nyo kanina Come Holy Spirit. Isang third person yan ng Panginoon. Yung Holy Spirit, mga kapatid ko. At mapapansin pa natin sa ating binasa, mga kapatid ko. Ano po? Ano po yung dapat natin gawin, mga kapatid? Unang dapat natin gawin ay, kung i-analyze natin yan ay, panatilihin natin yung ilaw na nakasindi. Paano ba pinapanatili ang ilaw? Pasinin yung araw, di ba? Huwag nyo titigan, masakit Ilang libong taon na yan, million of years na yan, hanggang ngayon, nagliliyab pa rin. Di ba? Paano kaya ginagatungan yan? Ano kaya panggatong dyan? Kung walang Diyos na gumawa niyan, di ba? Namatay ng panggatong yan. Di ba? Million of years na sabi ng science, hindi pa rin nawawala yung panggatong. So may panggatong siya. Tama? No? Panatilihin natin ang ilaw. Pananatili. Paano ba manatili? Paano ba manatili sa ilaw? O ma-maintain natin yung isang bagay? Simple naman po. Yung mga tao, sabi ng iba, bakit ang edad mo, brother, 40 ka pa lang, mukha ka na sa 80. Kasi daming problema. Stress sa asawa, stress sa ganito, stress sa anak. Kaya parang napakadaling tumanda. Di ba, no? Ang sikreto daw para mabagal ang pagtanda, yung pagkakaedad ay lagi daw tayong smile. No? Lagi tayong ngiti. Panatili natin yung ngiti. Kasi medically speaking, sabi ng mga doktor, pag ikaw daw lagi nakangiti, yung ugat mo daw sa mukha, yung 24 and 28 na ugat sa mukha, yung mga muscle mo dyan ay nagpa-function daw yan. Na pag hindi ka daw ngumingiti, steady yan, para ka daw na-stroke. Kailangan lagi ka nakangiti. Kasi yan ano siya kumikilos. Kaya yun daw ang sikreto. Pangalawa, yung circulation ng blood system mo, dumadaloy sa mga ng ngiti, maliksi ka pa, yon. Kaya, hindi nyo napapansin yung mga atletang tao, yung mga nasa sport, di ba?
walang high blood, walang diabetes, walang ganito, walang masyadong sakit kasi nagsisirculate ng tama yung dugo. Tama, di ba? Pero pag lagi kang kain, lagi kang tulog, laging adobo, laging balat ng manok, mayroon pang matamis, agi, pastilan. Di ba? Kahit naman sa langis, sa makina, subukan yung huwag i-change oil ang makina. Makita nyo, kakatok yan. yung kasama, yung si Brother Florante dito, na nakamotor, kakapapagawa lang ng motor niya, 7,500 ang ginastos. Kasi 2 buwan din niya na-change oil. Ang mga hayo namin nalalayo, naghalahala siya, nag-Fake Mountain, tapos nag-Humble, punta pa sa amin, nag-isla pa siya, iniwan niya sa Binangonan. Aba, ito nakaraang Sabado, ang motor niya sabi, tuk, 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 tuk. Parang tuko, mga pinayos niya. Hindi niya na-maintain kasi hindi niya naasikaso. So, sa spiritual, dapat natin gawin, mga kapatid, maintain. Tama? Every Sunday, dapat narito kayo. Depende yan kay Brother Mike. Si Mark kasi ang punong lingkod nyo dito eh. Sa yung other Mike. Hindi Brother Mike other Mike. Depende sa kanya, makipag-coordinate kayo. Pero ako dapat every Sunday para lagi kayong fresh. Di ba? Lagi kayong nakakapakinig, busog ng salita ng Diyos. Tama po? Nakaranas na ba kayong maligo ng hindi maligo ng isang linggo? Anong pakiramdam? Boy, mainit. Di ba? Isang buwan, di ka naligo. Anong pakiramdam? Diyos ko, para siguro taong grasa. Di ba? Isang araw ka nga lang hindi maligo. Di ba? Mainit na, nakakairita na. Di ba? Ganun din naman sa spiritual. Kailangan tayong cleanse lagi, diba? Laging malinis. So, kailangan natin ang Word of God. Pangalawa, na dapat natin gawin bago tayo magtapos ay yung sinasabi nating handa. Handa tayo. Sa pagdating ng lalaki, ikakasal. Meaning, sa pagdating ng Panginoong Hesus, handa. Tanong, paano bang maghanda? Sabi ng Gospel, ng chapter 24 ng Matthew, ay darating ang Panginoon na parang manganganak na babae. Di ba ang babae pag manganganak, di ba? Masakit ang balakang. Masakit ang pusohan eh. Tapos pag manganganak na, tatawagan na yung asawa, Pedraw! Kasakit ang tiyan ko, Pedraw! Hindi ka na makaulit, Pedraw! Dito makaulit, Pedro, nakalima pa. Agipas nilang Pedraw! Diba? Pag ang babae manganganak, mga kapatid, hindi talaga niya alam kung kailan siya manganganak. Kayo ba mga babae, nang nanganak ba kayo? Alam niyo eksaktong oras kung kailan kayo manganganak? Hindi niyo alam. Pero yung mga sign na kayo manganganak, alam niyo. Tama? Halimbawa, ang babae ay nawala ng data ng January 15 at nagpa-check up. Dok, papacheck up po ako kasi nahihilo po ako. Tapos sabi ng doktor, nako, Mrs. buntis ka. Buntis ako, hindi ko alam. Hindi mo alam na buntis ka. Ano si Maria? Hindi alam na buntis. Hello? Hindi ko alam, buntis pala ako. Paano mo hindi alam na buntis ka? May asawa ka naman. Hindi mo alam. Hindi ka nabuntis. Hello? So makikita natin, bibilangin yan, doktor. Sige, bilangin natin may sa 15, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, 15. Judith mo yan. Ba, sabi ng doktor, hindi na ma-exacto, 15 mga anak yung bahay. Minsan na 12, 20, minsan overdue, nag-30 pa. Medyo danger na pag 30 na. O kaya, December, medyo alanganin na. Di ba? Ganon din ang pagdating ng Panginoon, parang babaeng manganganak. Ang mundo ay napipighati. Maraming nararamdamang sakit. Andiyan yung away, gulo, andiyan yung lindol. Hindi niyo napapansin, ito na taon na naman ito, lumindol sa Turkey. Diba? Kaya ang mundo ay parang napipighati, yung tao sa mundo. Tapos after naglindol, dumating naman yung Hamas. No? Inatake naman ang Israel.
Kumampi naman ang Amerika sa Israel. Ngayon nagkakagiitan naman ngayon na may tension naman ang China kasi inaagaw teritoryo natin. Sabi ng iba magkakaroon daw ng Third World War. Hindi pa ho yun. Wala pang Third World War. Ang Third World War kasi Armageddon Panibagong setup naman tong topic yon. Hindi po yun. Ano po? Pwedeng malapit nang dumating ang Panginoon, parang babaeng manganganak. At ang pagdating din ng Panginoon ay parang isang magnanakaw. Hello? Ang magnanakaw ba, alam mo talaga yung eksaktong oras? Wala, di ba? Sasabihin ba siya na magnanakaw, ate, mamaya magnanakaw ko sa'yo, ha? Abangan mo ko, ha? Ang ganda kasi ng mga gamit nyo. Unahin ko yung iPhone mo, ha? Di ba? Hindi naman ganon. Kung alam mo lang sana na darating ang magnanakaw, naghanda ka, tama? Kaya nga pagdating ng Panginoon, parang isang magnanakaw. Pangalawa, ito naman ay practical. Ang pagdating ng Panginoon ay parang kamatayan. Alam niyo ba kung kailan tayo mamamatay? Hindi naman, di ba? Ang pagdating ng Panginoon parang isang kamatayan. Ang isang mabalitaan natin di ba? Kasama ko lang yung kahapon Patay na pala. Di ba? Ganun, ano? Parang yung pinsan ko, gagabi, huling lamay Nasa Laguna ako, uwi ako sa bahay kanina, alas 4 na madaling araw pasado. Kaya medyo na-late ako ng konti pagdating sa inyo kasi nakatulog pa kanina habang kausap ko si Brother Mark doon sa cellphone, sa chat. Ang lakas nung pinsan ko na yun. Sagsag sa trabaho. High blood yung kinamatay. Naputukan ng ugat sa batok. Si Brother Andy, yung amin drummer sa Dalig Santipolo. Ito lang Biyernes, inatake po ng pagkaputok ng dugo ng ugat sa batok. Nasa gawain, nagda-drums po siya. Ngayon po pinaglalamayan po siya. Ito lang Biyernes. Ito Biyernes lang ito. Sabado, Biyernes lang. So, ang pagdating ng Panginoon, parang kamatayan. Hello? Kaya maghanda tayo. Tama po, di ba? Una, dapat tayo ay panatili ng ilaw. Di ba? Tapos maganda. Pangatlo, bago tayo magtapos ay yung salitang lagi tayong gising. Hello? Kaya sabi diyan ay huwag kayong matutulog. Nakatulog kasi yung 5 Di ba? Wala pang dalang ilaw ng extra langis. Di ba? So, ang gusto sabihin diyan, sabi ng isang Bible dictionary na nabasa ko, isang komentary, ang pagtulog daw ay yung tinatawag na sa physical, ang pagtulog maganda sa physical. Kasi nilikha daw ng Diyos yung gabi para makatulog tayo physical. Tama naman, di ba? Sa mga doktor, ina-advise din, ang lagi daw nakakatulog ng tama ay maganda ang timpla ng katawan sa umaga. Pero pag puyat ka, matamlay. Totoo naman yan, di ba? Pero sa spiritual, hindi ganon. Dapat sa spiritual, hindi tayo tulog. Gising tayo sa pananampalataya, meaning, tama po? Hindi tayo dapat tulog. Active sa madaling salita. Nakikita natin ang mga dapat pwedeng mangyari. Kasi ang Panginoon, darating, kaya kailangan natin ito ng talino sa kanyang pagdating. Tama po? Kaya maging matalino po tayo, ha? Anong isang talino pwedeng natin gawin? Mag-akay kayo ng mga tao, ng mga kaluluwa, para tayong nangangaluluwa, padamihin natin ang gawain, at para isang araw, dumami tayo. Hindi lang kayo mabigyan ng salita ng Diyos. Hindi lang kayo maging marunong. Makahawa tayo ng dunong. Tama po? Po? Mag-share ako bago ako magtapos. Nung ako po ay baguhan sa preaching 1989, nag-decide ako maging preacher 1990. Pero hindi pa ako nabigyan ng hayo. Nabigyan ako ng hayo ay 1993 na. Almost 3 years ako halos nag-train sa Amorsolo. At noong mga panahong yan, ang sinasabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, kung tinawag mo ako, sabi ko sa Kanya, dalawang sign ang gawin mo sa akin. Una, turuan mo kong magsalita sa harapan ng tao. Kasi hindi po ako marunong magsalita ng kagaya ng ganito. Mahihain po kasi ako. Kahit sa loob ng classroom nung ako nag-aaral ng elementary at high school, ayaw ko mag-recite, mahihain po ako.
napansin ko na lang sa pag-share ko, pag-MC, na wala yung hiya ko. Kaya walang hiya na ako ngayon, mga kapatid. Hindi na nahiya. No po? No? So, pangalawa, sabi ko, Lord, kung ako ay tinawag mo talaga, turuan mo akong magbihis ng damit na formal. Kasi nung araw, ang suot kong damit, ragged eh. Ang buhok ko ng platap, may hikaw ako sa tenga kasi nasa fraternity ako. Membro kasi ako ng Tau Gamma at Pi Gamma noong mga panahon yon, 1990s. At parang suot ako ng damit ay nakatakin, tapos ay malalapad ang mga lalaya, di 15, mga ganun ang lalaya. Nakabuilt ng ano yung tawag doon, yung kabayo, yung bakil ko tawagin. Unti-unti ako tinuruan ng Panginoon na baguhin. Tama po? Hanggang nahagising ako sa katotohanan, hanggang sa namulat ako sa salita ng Diyos, hanggang naging aktibo ako sa salita ng Diyos. Amin po. Kaya malaki po ang impluensya sa akin ng mga charismatic noon, yung mga kasamahan ko nag-train sa akin hanggang ngayon. Yung ilaw na nasa kanila, naibahagi sa akin. Kaya ngayon naman, ako naman nagbabahagi ng ilaw sa inyo. Kailangan lang tayo maging gising. Kasi kahit na lagyan kita ng ilaw sa mata kung tulog ka, hindi ka magigising. Dapat gising, hawak ang ilaw. Kahit tumayo mga kapatid. Pikit natin ang ating mga mata, lagyan natin ang ating kamay sa ating dibdib, tayo aawit sa Kanya. Amang mapagpala, narito kami sa iyong harapan. Awitin natin, puso ko yung sinisiyasat. Lord, siyasatin mo ang aming mga puso sapagkat kami ay madumi. Kami ay maraming kabuktutan. Turuan mo kami maging handa, laging dala ang iyong ilaw upang kami manatili sa iyo, Panginoon. Puso ko yung sinisiyasat, buhay ko yung alam, Panginoon. Buhay ko iyong alam. Opo, Panginoon. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nagmamahal. Lahat ng aking ginagawa, Ang lahat ng aking ginagawa, sa iyo ay hindi lingid, Panginoon. sa iyo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, Ating ulitin minsan pa sa pasimula. na Puso ko bawat iyong sinisiyasat. puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa,
manalangin sa Kanya. Puso ko, iyong sinisiyasat. Siyasatin mo nga ang mga puso, Panginoon. Sapagkat alam mo kung ano ito. Buhay ko iyong alam. Ang lahat, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa. Lahat ng aking Opo, Panginoon, sa iyo ay dilingin. Sa'yo ay inilingin. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang Salamat, salamat sa iyo. Salamat, Panginoon, kilala mo ko. Lahat ng bagay, Panginoon. Ang lahat ng bagay ay dilingin Salamat sa iyo, tinutuwid. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ko. Ikaw lang. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat Ating ulitin minsan pa. sa'yo, Galing sa ating puso. Panginoon. Oh, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ko. Ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay dilingin sa'yo. Salamat, tinutuwid. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ko. Ikaw lamang. Ikaw lang ang may alam Ng akin. aking patutunguhan. Salamat Sa huling pagkakataon nating ulitin minsan pa. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ko. Opo, Panginoon. Ang lahat ng bagay ay dilingin sa'yo. Salamat, tinutuwid. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ko. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Panginoon, salamat sa iyo sapagkat kilala mo ako. Salamat sapagkat nagpakilala ka sa amin. Salamat sa iyong mga biyaya sapagkat binigay mo sa amin. At higit sa lahat, salamat sa iyong mga salita na nagiging ilaw namin, Panginoon. Salamat. Kapatid, sumabay ka sa aking panalangin. Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, sa aking tahanan, sa aking buong pamilya. Turuan mo ako maging matalino, maging marunong, upang maging handa, gising sa aking pananampalataya sa iyong pagdating. Amen. Taas po natin ang ating mga dala. Kung meron kayong mga dala, i-bless natin kay Lord. Lord, i-bless mo ang mga dala-dala, mga tangan-tangan namin, pagpalain mo, mga handbag namin, mga pitaka, mga wallet, at mga langis, mga tubig, at kung ano man ang aming mga dala-dala na ito, Panginoon. At tinatas po namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay. Ingatan mo sila. Ang mga nasa malayong lugar, pauwi ngayon sa aming tahanan. Ingatan sila, mga bata na mag-aaral sa araw ng bukas. Sigla sila. At ang iyong banal na gawain ito, patuloy na mag-ilaw, magliwanag, Panginoon. At patuloy mo ingatan ang mga tagapagtayo nito. Brother Mark, ingatan mo siya lagi. Lalo ng kanyang kalusugan, Panginoon, i-bless mo siya. Ang kanyang pamilya, ang kanyang darating na mga supling pa, ang inarasyon niyang darating sa lubungin mo, Panginoon. Kung paano mo sinalubong ang aking inarasyon sa aking panahon, gawin mo rin sa kanya, Lord.
Nabalik namin sa lahat ng ito, ibayang pagpapala, at ang lahat ng mga sakit, karamdaman, nire-reject namin sa pangalan ni Jesus. Ang mga inilalagay ng mga sumpa ng kaaway sa aming pamilya ay nire-reject namin sa pangalan ni Jesus. At amin ay nilalagyan ng dugo ni Jesus upang hindi mapuntahan ng aming kaaway. Kaya nga Ama, binabalik namin ang lahat ng ito. Amen. Sa kalan ng Ama ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Awitin natin, give thanks. Give Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His Spirit, Jesus Christ, is ours. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. We give thanks. We give thanks. Amen. Malakas na palakpak sa ating Yahweh El Shaddai. Maraming salamat din po sa lingkod na ginamit ng ating Panginoon kay Brother Lando. At pagpalain po tayong lahat ni Yahweh El Shaddai, mga kapatid. Sa susunod po na linggo uli, loobin ng Panginoon, sama-sama po muli tayo dito sa lugar na ito. Amen. Sige po, salamat po. God bless sa lahat. Next time. Kailangan niya dito mo. Para makakain si Brother. Patingin mo na ng baby mo. Sige na, tingnan mo naman. Asa na yun? Tawag na yun. Kapagod siya gagawin sa office. Thank you, Lord.
Ito pa man. Dito pa nilalagay ko yung sa. Ang galing mo. Sir, kain muna kayo, sir. Ano sila na? Prepare sila. Yan na. Mal, unahan mo na para sumunod na yun. Dapat abot-abot ng bag lang kita. Kunin ko na to. Paano ba to? Yes, sir. Salamat po. Ulitin po. Boy, naandar pa to. Boy, naandar pa. Ay, patayin mo lang. Pindutin mo lang. Saan? Sa gitna? Hindi, yung